sa atin higit pa ang ginawa ng mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi nga nating mahal na pastor, tayo ay dadako sa ating masiling, sa masiling mga minamahal. Nanampalataya ka sa mahal na Pinday, nakita ng Diyos. Yung pananampalataya mo, yung pagtitiwala mo, yung desire mo maglingkod sa Diyos. Doon pa lang sa masiling, doon sa crowd, pag may mga krusada, mga minamahal. Hindi pa naililihans na mahal na pastor, tumanggap na ng kagalingan. Amen? Tumanggap na ng himala, tumanggap na ng kagalingan. Kaya after ng mga minamahal ng ating malalagawain, ando ng kagalakan, umiiyak sila, lumulukso, lumuluwa. Dahil doon sa masiling pa lang ng ating kinalimang lista, nakaroon na sila ng kagalingan, nagkaroon sila ng pananampalataya sa Diyos. Amen? Kayo po, tayong lahat ay naging saksi sa mga krusada. Amen? Everybody say, praise the Lord. Dito sa ating binasa, mga binamahal, ilang taon siya na nagdurusa, nagsasuffer sa kanyang karamdaman, mga minamahal. 12 years na mga minamahal. Nagugol niya ang mga gamot, mga minamahal. Ngunit lalo pang bagkus, lalo pa siya naghirap, mga minamahal, sa kanyang sakit. Sa atin minsan, nagaganap yan nung hindi pa tayo Kristiyano. Nangyari yan sa ating mga kapatiran, mga minamahal. Hopeless na, bedridden na, mga minamahal. Ngunit siya po'y nahayuan na siyeran, mga minamahal, nabigyan siya ng paanyaya. Yung kayang labwas siya po ay pinuntahan. Ika'y manampalataya sa Diyos, wala imposible sa Diyos. Ang di kayang gawin ng tao, ay kaya ang ginawin ng Diyos. Mag-iimala sa Diyos, magmimilagro. Sa ganun sitwasyon, mga minamahal, kanino tayo lalapit? Di ba sa ating pinakamamahal na Jesus? Na naglalang, naglikha sa atin, na nagbigay sa atin ng buhay, nagbigay sa atin ng guidance, patnubay. Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Amen? Napakaliwanag dito sa ating binasa. Sabi nga dito, mga minamahal, at siya'y pinahiran ng mga maraming bagay na mga manggagamot at nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ng kaunti man, kung hindi bagkus pang lumuluba siya. Oh. Lumuluba siya, mga minamahal. Well, yung panahon na yun, doon sa lugar na yun, mga minamahal, napakaraming may karamdaman. Kaya pag tayo mayroong krusada, ang gawain ng Jesus Miracle, dinudumog ng ating mga kababayan. Saring-saring may mga karamdaman, lumalapit, mga minamahal, nakikinig, nagpapabautismo, dahil doon sa kanilang kailingan, doon sa kanilang pananampalataya, doon pa lang, nabasa pa lang nila, ang lipless sumampalataya na sila ay pagpapalain, na sila ay gagaling, na sila ay tatanggap ng pagpapala, kagalingan at himala. Nangyari po yan sa atin. Bakit? Buhay ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sa atin, bilang isang Kristiyano, mga minamahal, bilang isang mananampalataya, saksi tayo. Saksi yung mga mahal nyo sa buhay. Kung sino tayo noon, nung araw, naubos ng ating ipon, mga minamahal, dahil sa ating sakit. Mga cancer, mga leukemia, mga sari-sari may makaramdaman na wala ng pag-asa. Muli sila'y nanampalataya, lumapit. Ang sabi nga doon sa Mateo 17:20, magkaroon ka lang ng pananampalataya na kasinlaki ng butil ng mustasa. Ano man ang hilingin mo, wala imposible sa Diyos. Amen. Yan po'y naganap, nangyari sa atin, mga minamahal. Ay sa atin mga dakilang himala na mga pagpapala dahil tayo naniwala. Doon sa ating banal na gawain sa TV program, anong sabi ng ating mahal na pastor? Nangangaral ng ating mahal na pastor, nakikita ng ating mga televiewer. Sila'y nanonood, mga minamahal, nararamdaman nilang kapangyarihan, ang banal na presensya ng Diyos, tumutulo ang kanilang luwa. Nagagalak sila. Nasasabi na, sana noon pa, nakilala ko na, nakita ko na ang gawain ng Jesus. Sana hindi na po nag-suffer, hindi na po nagdusa.
Patuloy sila nakikinig. At pagdating nga doon sa masiling ng ating minamahal na pastor, anong sabi ng ating buting ebangelista, Wilson Almeida? Touch TV screen. Yung kanang kamay nasa TV at yung kaliwang kamay nasa may parting may karamdaman. Manampalataya ka sa Diyos. Magtiwala ka, mag-iimala. Kahit nandiyan ka sa iyong tahanan, aabutin ka ng kapangyarihan. Sumabay ang ating minamahal na kapatiran. Doon pa lang sa kanilang tahanan, doon pa lang sa kanilang lugar, doon pa lang sa kanilang inalalagyan, tinanggap nila ang himala dahil sila ay nagkaroon ng pananampalataya. Noon nagkaroon sila ng pananampalataya, hinanap nila kung saan ginaganap ang Jesus may crusade. Pumunta sila, tinanggap nilang formal ang bautismo. After ng bautismo, tuluyan pinagaling at ibinigay ang kagalang katugunan. Ito po yun, yung ating nasasaksiyan. Nung tayo ay naging Kristiyano, nung tayo po ay naging manampalataya, nabubuhay na po tayo sa pananampalataya. Amen? Kaya pag may nararamdaman tayo, sinasamahan natin ang pananampalataya mayroong gawa, mga minamahal. Dahil yun po ang kalugod-lugod, yung utos na manapin. Di ba pag mayroong nararamdaman ng ating pamilya, yung anak natin, ilang araw na, 3 araw, 5 araw na, hindi na nakakakain, hindi nakakamulat. Tinig na lang ang iyong nadidinig, mga mino. Dahil nandoon, nasa trials ka. May mga paalala, may mga pagsubok. Ngunit sa mga pagsubok, mga paalala yon, napapalapit tayo ng gusto sa Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Napakadaling manalangin. Amen. Di ba, pag meron tayong pagsubok, walang-wala tayo. Ano, Panginoon, i-provide mo aking pangangailangan. Tinataas mo tao sa puso, tumutulo na yung luha. Amen? Pero pag nasa kasaganan, talagang biyaya, umaapaw. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Amen. Praise the Lord. Minsan pinapahintulot pala ng mahalapin. Dahil hindi tayo uurong. Pasulong na tayo, mga minamahal. Yung paglilingkod natin, pasulong. Dahil pabuntang langit tayo. Lahat ito ay libre. Amen? Sa ospital, walang libre. Amen? But praise the Lord. Lahat may bayad yun. Pag sa libutan, mga minamahal nandoon, nakakumpain, sila may doktor, wala nang pag-asa. Pag-uwi sa kanilang tahanan, lahat libre na. Bakit? Libre kape, libre tinapay, libre almusal, libre tanghalian, libre hapunan. Amen. Pero sa atin dito, lahat, mga minamahal, sabi ba, pag tayo nabubuhay sa pananampalataya, libre lahat, mga minamahal, papuntang langit, mga minamahal. Nandun, nakahanda yung mansyon natin sa langit, mga minamahal. Nandun, nakahanda sa atin, sa bawat Kristiyano, dahil tayo nanampalataya, tayo nabubuhay sa pananampalataya, dahil tayo tinuruan, inaralan ng ating buting ebangelista, na itinaro sa atin ang buong katotohanan na ang Diyos ating sambahin ay buhay at makapangyarihan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya yung ating mga mahal sa buhay, sila ay naging saksi, mga minamahal. Kung sino ka noon at ngayon na pinagpala, dinudugtungan yung ating buhay. Para po ikaw, ako, tayong lahat ay gamitin saan? Para ipahayag natin ang ebanghelyo, ipahayag natin ang mabuting balita. Dahil nais natin na sila ay ating makapiling, nais natin na sila ay makasama. Hindi tayo nang himagot, hindi tayo nagsawa. Patuloy tayo nagsisir, lumuluhod, dumadalangin sila, samahan natin ang pananampalataya na merong gawa. Amen? Everybody say, praise the Lord. Sabi nga dito, mga minamahal, sa Lucas 18:27, at handa natin ang Galatia 3:11. Dito sa aklat ng Lucas 18:27, datapwat sinabi niya, ang mga bagay na di mangyayari sa mga tao ay may pangyayari sa Diyos. Amen. Amen. May pangyayari sa Diyos. Ang walang pangyayari sa tao, ngunit may pangyayari sa Diyos.
Ganun ang nangyari kanina doon sa ating binasa. Sa Marcos 5:25 hanggang 29. Walang pangyayari, walang nagawa. Nagugol niya na lahat, mga minamahal. Bagkus, lalo pang lumuba ang kanyang sakit. Ay tayo dito, mga minamahal, nung tayo lumapit sa Diyos, nung tayo naglingkod sa Diyos, mga minamahal, naglingkod tayo sa ating pinakamamahal na Jesus. Nakita ng yung mga mahal sabi, ikay wala ng pag-asa, bedridden ka na. Mga minamahal. Kumbaga sa inihintay na lang yung oras. Pero nung ikay tumanggap, nanampalataya ka, nanalangin ka, Panginoon, bigyan mo pa ako ng pagkakataon upang ikay paglingkuran ko, pasalamatan. Habang ikay nagpupuri, habang ikay sumusunod saan? Sa kabanalan, doon sa kalooban ng Diyos, sa pagpupuri, sa pananalangin, sa pag-aayuno, sa pagsusumamo, pagdalo sa gawain. Yung karamdaman mo na sinabi ng doktor, wala ka ng pag-asa. Bedridden ka na, wala ka ng pag-asa. May taling ng iyong buhay. Ilang taon na hindi kayo nakita ng doktor. Nung kayo nagkita, nag-cross ay yung daan. Laking gulat niya. Ikaw yun na, hindi kita Ngayon, pinagpala ka na, malusog ka, malakas. Ang sabi mo, buhay ang Diyos kong pinaglilingkuran, Dok. Ako ay nakakilala sa gawain ng Jesus Making Crusade. Ako ay naglilingkod na ngayon. Yung pala yung doktor, deliverer pala natin. Amen? Amen? Yung pala yung doktor na tumitingin sa kanyang kakilala. Nanonood ako sa iyong gawain. Totoo ang iyong Diyos na buhay, makapangyarihan. Amen? Sabi ba nga, ang di kayang gawin ng tao, ay kayang gawin ng Diyos. Amen? Nalalapit na po yung victories natin. Victory na anniversary sa Talipaw. Bago pumunta ang ating mahal na pastor doon, talagang naglaan ng ayunong mahaba. 3 months, 93 days. Ang ating mahal na pastor, ilang pag-aayunong 40 days, napakarami, hindi na mabilang. Nag-ayuno ang makasama ng ating mahal na pastor na 40 days. Tinanong ng ating mahal na pastor ang mga kasama mga prayer warrior, beloved prayer warrior. Sinabi ng ating mahal na pastor, ilan ang pananampalataya mo? Sabi ng isang beloved co-workers, beloved prayer warrior, mahal na pastor, 100% ang aking pananampalataya. Amen? Sagot ng ating mahal, sige, sumama ka. Tinanong ulit isang beloved prayer warrior at beloved co-workers, beloved preacher, mahal na pastor, ako, higit pa sa 100% yung aking pananampalataya. Sige, kasama ka. Amen? Amen? Dahil tayo po, mga minamahal, sa ating pananampalataya, sa ating ginagawa sa utos ng Diyos, ikayo na mo mismo ang naging saksi. Kayo na mismo, mga minamahal, ang nakakita, mga minamahal. Bakit? Buhay ang Diyos natin na pinaglilingkuran. Amen? Pakibasa ang Galacia 3:11. At yanda natin, Brother Mar. Mga taga-Galacia, Kabanatang 3, ang talata ay 11. Maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Amen. Amen. Ganap na mabubuhay sa kailangan pala sundin natin yung utos ng Diyos. Amen? I-apply natin, baguhan man tayo o datihan man, bata man o matanda, kinakailangan natin sundin, mga minamahal, ang utos ng Diyos. Dahil ang utos ng Panginoon ay kayang-kaya natin. Bakit? Meron tayong Espiritu ng Diyos. Nung sanlibutan, hindi pa tayo nakakilala, hindi pa tayo naglilingkod, hindi natin magagawa yung kaya mabigat, hindi natin makakaya. Ngunit yung tinanggap natin yung bautismo, tinanggap natin si Kristo, tinanggap natin ang Espiritu, kayang-kaya natin gawin. Bakit? Sasamahan tayo ng Panginoon, ang kayang banal na Espiritu, ang kayang banal na kapangyarihan, kayang Holy Spirit. Kaya nagagawa natin, magagawa natin. Dahil nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya napakaliwanag, maliwanag sa mga sinuman ay hindi na naaring ganap.
o inaring ganap. Kailangan ganapin natin, i-apply natin kung ano yung turo, yung aral, at yung ating napakinggan sa ating bilabid sang pastor, Lina Silva, ating bilabid Mama Dir, hindi yan mawawala sa ating puso, sa ating isip dahil tinaniman tayo ng mabuting balita, hinasik ang salita ng malapin. Habang tayo nabubuhay, habang tayo nasa kamay ng Diyos, habang tayo narito, hindi yan mawawala, mananatili at magpakailanman hanggang sa pagbabalik, hanggang maratnan tayo na naglilingkod sa ating malapin. Amen? Everybody say, praise the Lord. Sa mga krusada, mga minaman, napakaraming ipinakitang himala at milagro. Sabi nga dito sa pangmuga natin binasa kanina, mga minamahal, sabi nga dito sa Hebreo 2:4, pawang sinaksiyan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda't mga kababalaghan at mga saganang kapangyarihan at ukol at sa mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kaloob. Mga kababalaghan, mga himala at mga milagro. Nasaksiyan natin yan. Tayo ay naging witness. Saan po? Sa mga miracle, sa mga himala na naganap sa buhay natin, mga minamahal. Kaya ito po, nananaan sa atin yung Holy Ghost, nananaan sa atin yung Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya nung tayo ay merong karamdaman, sabi ng doktor, wala nang pag-asa. Pero ipinaglaban mo yung faith mo na ikay namumuhay na doon sa kalooban ng Diyos. Yung dati mong gawain, hindi mo na ginagawa yun. Yung dati mong pagkatao na ikay sanlibutan, hindi mo na ginagawa yun. Namumuhay ka na ayon sa kalooban ng Diyos. Namumuhay ka doon sa kabanalan, sa loob o sa labas ng ating banal, maging sa iyong tahanan, nandoon. Dahil sabi pa nga, pinag-aaralan natin, tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Amen? Sabi natin kapatid kanina, mga minamahal, sa krusada, diyan sa dako ng San Fernando, yung year 1997, yung unang krusada, 86 ba yun? 96. Nagkaroon tayo ng krusada doon, mga minamahal. Doon sa krusada, doon sa crowd, mga minamahal, si beloved Judge, hindi pa Kristiyano yun. Yung kayang beloved wife, Sister Lorna Aquino, meron po sakit sa puso. Bilang isang judge, doon sa dulo, sa sulok, doon siya po nakatayo at nakaupo. Maya-maya may dumarating umahangos, nakabalot, mga minamahal. Yung bata, mga minamahal. Hindi pinapansin ni beloved Judge yun. Yung baguhan yung bisita, iyak na naiyak, mga minamahal. Dahil siguro naiyak, may sakit yung anak niya. Pero yung bata, nung dalhin doon sa harapan, sa masiling, kulay talong na, hindi na gumagalaw. Umiiyak yung ina, mga minamahal. Saksi si beloved Judge, mga minamahal. Dahil katabi niya, mga minamahal. Nung lumapit sa ating malapastor at inilayas, di mo yung kamatayan ng batang ito, sa pangalan ng Jesus, lumayas ka in Jesus' name. Maya-maya, yung bata umiyak. Hallelujah! Hallelujah! Umiyak yung bata. Sumambit yung ina. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ka! Grabing kagalakan ng nanay, mga kapatid. Si beloved Judge, titig na titig. Nakita niya. Dahil doon palang katabi niya mismo. Mga minamahal. Iyak na naiyak. Walang tigil, mga minamahal. Ngunit ang Diyos ay makapangyarihan. Amen. Si beloved Sister Lorna Aquino, meron pong sakit sa puso, mga minamahal. At ito'y naka-schedule na dyan sa dako ng Metro Manila, dyan sa Heart Center. Mga minamahal. At nakahanda na po yung malaking halagang na pera para sa operasyon.
Pero doon sa nakita ni beloved Judge, yung bata na patay na kulay talong na mga minamahal, nanampalataya yung mag-asawa, yung pamilya, na ang Diyos ay makapangyarihan. Nakita ng Diyos yung kailang pananampalataya, nakasilaki ng butil ng mustasa. Anong sabi ng ating mahal na pastor? Maglingkod ka sa Diyos, tanggapin mo ang bautismo, maghihimala at magmimilagro at magpapalay ka ng Diyos. Amen. Hindi nag-alinlangan si beloved Judge. Tinanggap nila yung bautismo. Sila mag-asawa. Maging kanyang mahal ng anak, mga minamahal. After bautismo, mga minamahal, naging maganda ang kalagay, maginhawa na ang kanyang paghinga. Nanampalataya siya na maghimala ang Diyos. Pero nakaschedule na, mga minamahal. Doon sa heart center. Luwas pa rin sila ng Manila. Pero yung kanyang beloved wife niya, masiglat, nakangiti na. Amen. Pagdating doon sa center, mga minamahal, salang kagad doon sa x-ray. Doon sa machine, doon sa CT scan, mga minamahal. Bagamat malamig ang lugar, mga minamahal, ang kilalalagyan, yung doktor, pinagpapawisan na mumutla. Bakit? Hindi niya na makita yung sakit sa puso eh. Lahat doon sa x-ray, lahat walang makita. Clear, mga minamahal. Grabing galak nila, grabing tuwa nila, mga minamahal, dahil yung kanilang pang-operasyon, mga minamahal, hindi na po natuloy. Amen. Dahil nagkaroon sila ng faith, pananampalataya. Hanggang ngayon, kinahabagan nating beloved Judge Manuel Aquino, nagagamit po bilang isang mangangaral at bilang isang manggagawa sa gawain ng Diyos. Amen. Ganon din po tayo bilang isang Kristiyano. Ganon din tayo bilang isang mananampalataya. Dahil meron tayong faith, yung faith natin na mayroong gawa, ito po'y kalugod-lugod sa Diyos. Pero yung faith natin na walang gawa, patay sa harapan ng Diyos. Amen. Ating basahin yan, mga minamahal. Sa uling 2 talata, Santiago 2:14, tatalon tayo dun sa 26. Ang last verse natin, 1 Pedro 1:8. Dito sa aklat ng Santiago, ang kabanata 2, sa talatay 14 at talon sa 26. Anong pakikinabangin nga, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan. 26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Amen. Purihin ng Diyos. Kaya pag meron kayong gawa, ano yung gawa? Yung utos. Amen. Kaya pag ginagawa natin yung kalooban, yung utos na manapay noon, walang imposible sa Diyos. Purong-puro tayo ng pag-asa. Habang ang pag-asa natin ang ating malapay noon. Sabi nga doon sa Jeremiah 17:7, ang tanging pag-asa natin, walang iba ang malapay noon. Kaya dito, ano yung ginagawa natin? May pananampalataya tayo. Ginagawa natin yung utos, ina-apply natin, isinasagawa natin yung kalooban ng Diyos. Para tayo kalugdan, para tayo kahabagan, at para tayo tugunin. Sa lahat, nariyaan ang panalangin ng propeta ng Diyos, ang ating minamahal na pastor. Tayo lahat ay laman ng kalampan. Ang kanilang mga panalangin, inaabot tayo saan man tayong dako, covered tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Anong sabi nga sa 26? Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, at gayon din naman, gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Madaling sabihin, mayroon tayong faith. Pero di natin ginagawa. Hindi natin ina-apply. Kumbaga sa minsan sinusubok tayo. Sabi ng ating kapatid, ipinaglaban niya ang kanyang pananampalataya doon sa kanyang problema, sa kanyang lupa. Imposible sa imposible. Pero ang Diyos ay gumawa ng kapamaran, kumilos ang kapangyarihan ng Diyos.
Amen? Kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Hinipo ng Diyos ang puso ng kaya makakausap. Ipinurose ng mana Pinoon yung mga gawa ng mga kaaway dahil sa mga oras na yun. Siya po'y nag-aalay ng pag-aayon. Siya ay nagpupuri, nagsusumamo, walang patid siyang nakikipag-ugnayan sa Panginoon na ipagkaloob ang kanyang kailingan, ang kanyang panalangin, magkaroon ng kasagutan. Hindi sa binigo ng Diyos dahil ang ating Diyos ay buhay at makapangyarihan. Yan po ay nagaganap sa atin. Experience na natin. Yan po ay pinapatutuon natin sa ating mga mahal sa buhay. Ito na po yun, yung ikinabubuhay na natin sa pananampalataya. Ano man nagaganap, ganyan, mga bagay na di naasahan, tayo ay nagkukumapit, nagsusumamo, nagsisikap para tayo po ay kalugdan, kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Sa huling talata, mga binaman, 1:8 ng unang Pedro. Unang Pedro, kabanatang 1, ang talata ay 8. Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangangagalak na totoo, na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. Amen. Purihin ng Diyos. Puspos ng kaluwalhatian. Hindi na din nakikita. Hindi natin naawakan, ngunit sumasampalataya tayo, naniniwala tayo na ibibigay. Hindi mo pa naawakan, hindi mo pa nakikita. Ika'y nagpapasalamat na sa malapit. Nangyayari po yan. Nagaganap yan sa atin. Minsan surprise, dumarating yung tugon at yung biyaya at sagot sa ating mga kailangan. Bakit? Tayo po ay patuloy na kinakahabagan. Kaya dumisan dumarating ngayon mga ganong bagay, hindi natin naasahan. Di ba mga minamahal ko mga kapatid? Pag may trials tayo, may pagsubok, andali nating umiyak. Amen. But is you praise the Lord? Dahil ninanamnam mo yung hirap na yung physical, ang yung spiritual, mga minamahal. Ramdam mo, nakikita mo ang iyong anak, mga minamahal. Hindi na kumakain, tinig na lang, hindi na maimulat ang kayang mata. Tinatawag ka lang, Mami, ipag-pray mo ko, Mami ka, kabagan ako ng Diyos. Hindi mo maramdaman ang pagod at gutom. Dahil mga oras na yon, sinasamahan ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Yung kapangyarihan ng malapit. Ang sabi nga dito, hindi natin nakikita, sumasampalataya tayo. Hindi pa natin nakahawakan, nandun nalalalig ka na, ibibigay at ipagkakaloob. Yan ay naganap, nangyayari sa atin. Yan ay nagaganap hanggang sa pagbabalik, hanggang tayo narito sa gawain, sa kamay ng ating banal. Salamat sa ating mana, Pastor, na ginamit sa ating kaligtasan. Salamat sa ating mahal na Panginoon na ginamit sa ating kaligtasan at ibinabit mamadir. Itinuro, inaral sa atin ang salita ng mahal na Panginoon na may lakip na kapangyarihan, may lakip na pagpapala, may lakip na biyaya. Kaya tayo pinagpala ni Kristo. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Ano man mga pagsubok, trials, ang Diyos, ang mahal na Panginoon, kumukomfort sa atin. Ang gumagabay sa atin. Dahil ang kasama natin lagi ang ating mahal. Nariyan ang prayer ng ating mahal. Sama-sama tayong tumayo, mga binamahal. Sa awiting ito, sambitin natin sa ating mga labi. Ano man ang ating mga kailangan. Ano man ating hinihingi. Sumampalataya tayo. Yan ay magaganap, mangyayari. Hintayin lang natin, mga bin. Huwag tayong mainip, huwag tayong mainip. Darating at darating. What a faithful. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Napakabuti ng Diyos, mga binamahal. Kung wala ang Panginoon, nasaan tayo ngayon? Ngunit salamat sa mahal na Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos na narito tayo, nagpapatuloy, na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ano ba nagaganap sa ating buhay? Ano ba nangyayari? Lagi natin kasama ang Diyos. Oh, what a faith.